Hello guys, magandang araw. So ngayon, tunghayan natin na naman natin ang pag-withdraw na naman tayo sa ating sitaw. Sakto isang buwan na mula nung last natin na withdrawal. So ayan, nasa dashboard na tayo. Ayan, tingnan muna natin kung magkano yung mga nasa wallet balance natin. Mga orders natin, ayan. So may purchasing money tayo na 38,000. Ayan, right. Itong sa affiliate natin guys, ayan. Yan yung withdraw natin, yung 15,155. Ayan o. So ang gagawin natin dito, mag-request tayo. Ayan, 15,155 yung withdrawable natin. So ayan. I-type lang natin kung magkano yung i-withdraw natin. So kasama na yung charge dyan kung mapapansin nyo. Ayan. Type natin 15,000. Ayan. Ayan yung charge niya. Makikita nyo sa baba. Ang final talaga na charge niya. And kung mapapansin nyo, 151 yung charge niya. So kailangan 15,000 na buo yung papasok sa GCash natin. So ayan o. So type lang natin, dagdagan natin. So gawin natin 15,151 point something. So ayan, ayan na natin yung mga point na yan. Or pwede rin natin isama para sigurado pag withdraw natin eksakto na 15,000 yung papasok sa ating GCash account. So ayan, i-confirm lang natin. Yan, once na confirm na, kung nakikita nyo 15,000 pa din. So ibaback lang natin para ma-refresh. Tingnan natin kung nabawas na ba dun sa affiliate balance. And refresh natin, tapos babalikan natin. Ayan, 3 pesos na lang yung natitira nating balance sa ating affiliate balance. So, ang date ngayon is April 11. So, next withdrawal natin, next month ulit, May 11, kung magkano yung ma-withdraw natin. So, ayan, yung status is pending. Ayan o, nakikita no. Yan sa baba na yan, yan yung mga withdrawal history ko, kung magkano yung mga na-withdraw ko nung una hanggang ngayon. So ayan, hintayin lang natin na pumasok sa ating GCash account. Pero bago ang lahat, so titingnan muna natin ang laman ng ating GCash account. Kung magkano ba talaga ang laman para mamaya alam natin kung magkano papasok. So ayan, tingnan natin. So ayan guys, so makikita nyo merong laman na 1,499.68 pesos. So, pero bago yan, bago ko nag-check, nagbawas pa ako ng 500. So dapat 999 na lang ang laman yan. So ngayon dapat ang ine-expect natin na papasok ay dapat magiging 16,000 yung laman ng ating GCash account. A few moments later. Welcome back again guys. So ngayon time check tayo, nasa 2:56 PM. Kung natatandaan nyo kanina, nasa 6 AM ang withdrawal ko. Nasa 3 pesos na lang yung natitira sa aking affiliate balance. So ngayon check natin. So ayan, merong 244 na naman siya. So ayan. Pero check natin yung status ng ating withdrawal. Ayan, naka-pending pa rin. Pero still ating i-check ang ating GCash account para malaman natin kung pumasok na ba yung ating withdrawal. Kasi minsan advance po binibigay ni Sitaw. Tara, let's go. So ayan, sa GCash na tayo. Tingnan natin. So ayan guys, nakikita nyo, tama yung computation natin kanina, nasa 16,000 na. O di ba? Pumasok, ang bilis ang pumasok. Alas 2 pa lang pumasok na. Pero yung status niya is naka-pending pa.
Pero titingnan natin yan para hindi talaga kayo magduda. Baka gawa-gawa ko. Tingnan natin yung kung saan ba talaga nanggagaling yung pera na kinash in. Ayan. Hanapin ko lang kung saan dito kasi nawawala eh. Ayan. I-refresh ko lang to. Kasi titingnan natin yung notification sa GCash mismo. Kasi nandun yung mga confirmation ng mga pumasok na pera, yung mga palabas at saka papasok. Ayan, kung mapapansin nyo sa pinakataas guys. Ayun. Merong 15,000.48. Ayan. Ayan yung confirmation niya guys. O, tingnan natin na mabuti. Ayan. Sabi, received GCash from all bank or a trade bank. Ayan. Nakikita nyo 15,000.48. So, ayan lang guys. At nasa description box lang po ang instruction kung paano magiging seller kay Sitaw. At huwag kalimutan ilagay ating referral code na info101 para madaling ma-verify ang iyong account. At pagkatapos, huwag kalimutan i-PM agad ako pagkatapos ng iyong registration para maisali ka sa ating GC at malaman mo kung ano ang mga tips kung paano ka kikita kay Sitaw. Yun lang, maraming salamat, God bless and happy selling.